the last time. Glory to God. And we come. Hallelujah. Glory to God. And we come to worship Glory to God. Hallelujah. Is that our desire this morning? Hallelujah. Let us offer a prayer and let us include a prayer request from Nanay Linda. But prior to that, allow me to read my verse for today in the book of Esther, chapter 5, verses 1 and 2. Meron ba tayong ano bang version to? Okay. New King James, sige. Let's just read it in New King James. Now it happened on the third day that Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace, across from the king's house, while the king sat on his royal throne in the royal house, facing the entrance of the house. Verse 2. So it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter. Let us pray to you, our heavenly gracious Father. We thank you once again for this wonderful opportunity that you have given to each and every one of us. We thank you, Lord God, for your grace, mercy, and kindness, for allowing us to gather in your name. As what we have sung earlier, Lord God, we praise you. We bow down at your feet because we acknowledge, Lord God, that there is none like you. You are the only true God. Hallelujah. The one that we serve, the faithful God. And that is why, Lord God, hallelujah, allow us once again to listen to your word. Allow us, Lord God, to enjoy your word, because truly, Lord God, hallelujah, your word is the light, the lamp of our feet. And we believe, hallelujah, that this morning, Lord God, as we enjoy once again your word, we believe that your presence will continue to be with us. Hallelujah. Open our eyes, our heart, and our mind. Well, and Lord God, we are giving it back to you, Lord God, our sister in Christ, Nanay Linda. Hallelujah. She's suffering right now, Lord, for fever, high fever, Lord God. And we praise you, Lord God. We believe, Lord God, that there is no other healer but none other than our God whom we serve. Hallelujah. We are raising our hands, Lord God, claiming, hallelujah, that you will grant healing to our sister in Christ. And whosoever, Lord God, who are experiencing right now, hallelujah, fever or anything, Lord God, we believe in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Grant us, Lord God, hallelujah, healing to each and every one. Lord, as we go down, Lord God, to this morning, Lord God, lead us, Lord God, hallelujah, and let your word, hallelujah, be an inspiration to each and every one. Guide us once again, and we are giving back all the glory, honor, and praise belongs to you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Okay, let us all be seated. God bless you. Okay, so kung tama ako ay maraming may mga sakit ngayon.
Actually, ganun din naman sa amin at for sure alam ninyo, hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover din yung aking katawan. I actually experience high fever during sa camp meeting ng mga youth. At salamat sa inyong mahal na pastor, nagpilit siya na i-massage ako sa bahay nila at doon humupa yung aking karamdaman. Kaya lang, yung ubo at yung panghihina ay hindi naka-recover. Kaya nung Sunday, last Sunday, nangaral ako sa church na may sakit hanggang Wednesday. At in fact, until now, kahapon, ay maghapon lang ako natulog. At yung aking katawan ay hindi pa nakaka-recover. But I thank God for having this opportunity to once again to visit in your church. At parang may mga bagong mukha akong nakikita. So I think ito yata yung mga naba-Bible studyhan ba, Pastor Jacob? Okay, so I thank God for His continuous works in your lives, sa buhay ninyo, sa Dasma Church. At iba talaga yung pastor ninyo. Pag in-invite mo na isang beses, ang bawi, 2-3 eh. So, ganun talaga yung pastor ninyo. So, dahil ministerial mamaya, so in-invite niya na rin ako. Nagkasakit din kasi siya. At wala rin ako magawa dahil malaki yung pabor na binigay niya sa akin nung minasage ako. Never ko na-experience yun, to be honest. At ngayon, hinahanap ko na. Kaya lang, nung nakita ko nagbayad yung pastor ninyo, medyo mahal pala yun eh. Parang ayoko na uli. Pero talagang nakatulong yon. So, salamat sa inyong mga pastor. At it's time naman sa akin na may paglingkod muli sa inyo. To be honest, I was praying to God kahapon kung ano yung aking papangaral sa inyo. Pero talagang yung aking katawan ay nangihina. Hindi ako makapaglaan ng devotion sa Panginoon. And so, I boiled down sa 4 na message. 4 actually ito. Pinipipray ko. Sabi ko, Panginoon, wala akong makuhang yung katawan ko ay talagang hindi maayos. Sabi ko na lang sa kanya, ilagay mo na lang sa akin kung ano yung pwede kong maituro. At naalala ko laging sinasabi ng pastor ninyo na pag sinabi kong nag-i-encourage ako ay nauwi din sa kaunting ang tawag dyan admonition. At yung pastor ninyo nakaraan nangaral sa amin at na-appreciate ng mga kapatiran. At sa akin, sabi ko naman ay hayaan ninyo na makapagbigay sa inyo ng ilang mga encouragement uli. At actually, this preaching ay na-preach ko na sa Kabadbaran at sa church namin. I don't know bakit dito ako dinala ng Panginoon. So, maaaring meron siyang inspiration na naisipag-ibigay sa inyo. At umaasa ako na ito maging pagpapala din sa inyo. Anyway, ang mga preaching, kahit parehas ng title yan, minsan yung lead ng Panginoon nag-iiba. At natuwa ako sa inyong bagong song leader. Ayan. At of course, medyo napapadalas na rin si brother, pero natutuwa ako na may mga bagong ginagamit sa inyong Panginoon. At umaasa ako na marami pang gamitin ng Diyos sa lugar ninyo. At nagkakaedad na rin yung ating mga workers. Ayan, Brother Mark, Brother Buboy, Brother Ruel. May edad na rin to alam ko Nasa 40 na yata to Tama ba, Brother Ruel? 40 ka na ba? Isa pa, 39 na. Alam ko, hindi naman masyadong nalalayo. Dahil naging youth leader ako ni Brother Ruel nagpangabot kami sa Antipolo. At si Brother Ruel ang isa sa nag-share sa akin ng Word of God. Kaya nakakatuwa na hanggang ngayon magkakasama pa rin tayo, brother. Hanggang sa pagbabalik. Okay? Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ay sama-sama tayong maglingkod. At alam ko, ginagamit na rin ng ating kapatid sa pagbabahagi rito, kagaya ng kanyang kapatid, si Brother Riel, elder namin. At siya yung nangangaral ngayon. So, we don't know ano ang plano ng Diyos sa buhay natin.
Pero isang bagay ang alam ko, everything is for His glory, sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng ating ginagawa, ang goal natin ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Di ba? Regardless how small your part in the ministry of God, it's not about kung ikaw ay nasa front or kung ikaw ay may malaking bahagi. It's about yung quality na ibinibigay natin sa Panginoon. Okay? So kung ano man ang inyong bahagi, kung yan ay pagluluto sa baba, kung ibinibigay nyo ang pinaka-best, then ang kaluwalhatian ay naibabalik natin sa Panginoon. So pasensya na kayo, meron pa rin akong kaunting ubo talaga. Okay, so we all know the story about the book of Esther. Diba? Alam natin ang istorya na ito, and for sure, you have heard it many times. By the way, sino ba yung bagong baptized dito? Can you raise your hands? Meron bang bagong baptized? Di ba nakaraan may nakita ko? Ayun, si brother. So God bless you, brother. Sino rito wala pang isang taon sa pananampalataya? Meron ba? Wala pang isang taon? So wala naman. Okay, so ang kwento ni Esther ay it's one of the story in the Bible na masasabi nating napakagandang kwento. Pero aware tayo that in the book of Esther, ay hindi natin makita yung malaking bahagi ng Diyos. O sabihin na natin, ang Diyos ay nagsalita directly. Di ba? But alam natin na ang book of Esther, isa sa napakagandang book sa Biblia. It's about the story of Esther, wherein yung king ng Persian Empire, na si Ahasuerus, he wanted that his queen to be sabihin na natin, gamitin natin salitang iparade, ipakita sa kanyang nasasakupan kung gaano kaganda yung kanyang reyna, di ba? At nung pinatawag ito ng hari, alam natin ay dinecline ni Bathsheba, ni Vashti, dinecline niya at hindi nagustuhan ng maraming mga ministers, and so they decided na pagkasunduan nila na magpalit ng reyna. That's the story, di ba? Unfortunately, ang consequence nung ginawa ni Vashti is i-depose siya as queen, and so what happened was the decree came up to all the provinces looking for a new queen in replace kay Vashti. Diba? And alam natin, si Mordecai ay may pamangkin na napakagandang babae at siya ay si Esther. So, nagkaroon ng decree na sino ang papalit na reyna. So, para itong beauty contest in a different way. Diba? Naghahanap ng bagong reyna. Sino ang maka-crown? Whosoever will please the king will be the new queen. At alam natin na si Esther ay eventually napili. Diba? She held the very prestigious na titulo na queen ng kaharian ng Babylon. Okay? At of course, alam natin ang kwento rito, dumating ang panahon na itong si Mordecai ay kinapuutan ng right hand ng hari. Sino nga to, Pastor Jacob? Yung kanang kamay, si Aman. Ayan. Diba? So, nagplano sila na patayin ang lahat ng mga Hudyo. So nagkaroon sila ng way para mangyari ang bagay na yon. And then here comes Mordecai. Sinabi niya kay Esther kung ano yung pwede mangyari sa kanilang lahi. And then nung malaman ito ni Esther, of course, alam natin ang kanyang ginawa. Siya ay nag-fasting, and then eventually, binasa natin sa chapter 5 na lumapit siya sa hari at para idulog yung kanilang problema. At alam natin walang sino man basta-basta nakakalapit sa hari. And yet,
sabi sa binasa natin sa chapter 5, he obtained favor in the sight of, tawag dito, of the king. So alam natin nangyari dito. So naka-obtain siya ng favor, and then what happened ay yung scepter ng king ay in-extend kay Esther. So pag-usapan natin ang bagay nito, mga kapatid, the king's golden scepter. Pag-usapan natin itong setro ng hari. It's the golden scepter. Ang salitang scepter, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay rod or staff. Okay? It's a rod or a staff. It was actually applied to shepherd's crook, yung minsan yung dala-dala ng pastol. Ito ay scepter din minsan. Mababasa mo yan sa Micah 7:14. Kung ating puntaan saglit ang Micah 7:14. Let's go there. Sabi rito, Micah, shepherd your people with your staff, the flock of your heritage who dwell solitarily in a woodland in the midst of Carmel, let them feed in Bashan and Gilead as in days of old. Yung staff dyan, it's just the same idea. Okay? Ng scepter, a rod or a staff. So, pag sinabi nating scepter, sometimes para ito yung wand. Okay? At ang isa sa symbol ng wand o ng scepter na yan is it's a symbol of authority. Okay? Ang paggamit ng scepter originated, ang idea nito is about pagrurule mo. Okay? So, yan yung isang idea niyan. At makikita rin natin yan sa Genesis 49 verse 10. Puntahan pa natin saglit ang ilang idea. Genesis 49 verse 10. Let's just read it. Okay, sabi diyan, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. So, talking about scepter, it has something to do with the authority. Okay. So, dito, ginamit yung golden scepter at napakaganda o napakahalaga ng significant dito because in the book of Esther, it represents authority, favor, power of life and death. Mababasa natin yan sa Persian Empire. Ang history ng scepter na ito ay hindi basta simple ito. It has the power of life and death. It has the power of authority. So, dito mapapansin natin, mga kapatid, ay ang kalagayan dito ni Esther ay siya ay nag-fasting for 3 days and 3 nights. Nag-morning siya, nagsuot siya ng garments na pag-fasting, nag-i-indicate na ang kanyang kalagayan ay hindi mainam. Meron siyang pinipli sa ating Diyos, and then after nun, ay nung matapos ito, nag-decide siya na pumunta sa hari, but we all know that she cannot just come to the king unless ipapatawag siya. So alam natin yan, ang idea niyan. Pero bago nangyari yun, nung matapos siya mag-fasting, binasa natin sa verse 5, chapter 1, kung titingnan natin, sabi rito, now it happened on the 3rd day that Esther put on her royal robes. So after niya magsuot ng pang-fasting na damit, na morning garments, nagpalit siya ng damit at ang kanyang ginawa, sinuot niya yung kanyang royal garments. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mula sa kalagayan ng morning garments, nagpalit siya ng royal robes. Bakit? Come to think, he was about to face the king. Alam niyo kung dadali natin sa ating panahon, mga kapatid, naniniwala ako na kung tayo'y haharap sa ating Diyos, kailangan ng tamang kasuotan. Would you agree? If you are about to serve your God, if you're about to worship your God, we need to have in the proper way ng kasuotan.
Unang-una, ang literal na mga damit natin. We do not go to church wearing sports attire. Will you agree? Hindi tayo pupunta rito na nakapang-golf. Hindi tayo pupunta rito na nakapang-basketball. Hindi tayo pupunta rito nakapang-shopping na model na damit. Alam natin kung ano yung tamang damit paghaharap tayo sa ating Diyos. Would you agree? And not only that, hindi lamang yung panlabas. Ang ating pagkataong loob ay kailangan mainam din sa harapan ng Diyos. Why? Because haharap ka sa Diyos. Hindi tayo basta-basta humaharap sa Diyos na hindi maayos. Alam nyo mga kapatid, kung ang mga tao sa labas, kapag alam nilang haharap sila sa mayor, sa tingin ninyo, anong isusuot nila? Sino sa inyo rito nakaranas na humarap sa isang malaking tao? Naghahanda ba kayo? Nagsusuot ba kayo ng maayos? Diba? Inaayos natin. Bakit? Dahil ang ating kakaharapin ay panauhing, pandangal o napaka-espesyal. Come to think, how much more sa ating Diyos? Haharap tayo sa ating hari, haharap tayo sa ating Diyos. Naniniwala ko, higit na mas dapat nating suotin ang karampatang damit para sa ating Diyos. Would you agree? Diba? So dito sinuot ni Esther yung napakagandang damit niya. At ang sabi rito sa binasa natin, royal robe. Brothers and sisters, imagine everything. Before he decided to enter to the presence of the king, she put a proper dress. Bakit? Because it was unacceptable manner. Yun yung nararapat, yun yung kaaya-aya, yun yung banal sa harapan na, kumbaga, yun yung pinakamagandang bagay sa harapan ng hari. And it's the same way sa atin sa Diyos. If we face God, kung haharap tayo sa Diyos, even right now, kailangan tama ang ating kasuotan. Are you following? Kailangan tama ang ating kasuotan. In a right manner. Hebrew chapter 12 verse 28. Anong sabi dito? Hebrew 12:28. Basahin natin saglit. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Paano daw tayo maglilingkod sa Diyos? With reverence and godly fear. Alam nyo ba, minsan ang pagsusuot natin ng tamang kasuotan, yan ay pagkilala natin na mayroon tayong paggalang sa ating Diyos. Brothers and sisters, in this case, right now, binanggit kanina ng ating song leader, we are standing in the four corners of this room. Diba? Technically, ang nakikita natin dito ay four corners of this room. Pero naniniwala ba kayo, spiritually, we are standing in the holy ground? Do you believe na tayo ngayon ay nakatayo sa isang banal na dako sa ating Panginoon? At kung kayo'y naniniwala sa bagay na yan, paano ang tamang aksyon sa loob ng bahay iglesia? Di ba? Kung atin titingnan, kung babalikan natin yung yung Esther, sabi rito, sinuot niya yung kanyang royal robes and stood in the inner court of the king's palace across from the king's house, while the king sat on his royal throne in the royal house facing the entrance of the room. Tingnan ninyo mga kapatid, kung atin titingnan, ang ginawa ni Esther is unacceptable. Una, hindi siya basta-basta pwedeng pumunta sa king's chamber. Kahit siya ay queen, kung alam nyo, sino sa inyo rito mahilig manood ng mga historical na mga kwento? Mahilig ako Korean history. Alam nyo ba, isa sa kustombre ng mga lumang mga kaharian, kahit ikaw ay reyna, hindi ka basta-basta pumapasok sa chamber ng hari. In fact, minsan kailangan mo pang magpa-announce at kung papapasukin ka, mabuti kung hindi ka harapin ng hari. Merong eunuch na mag-announce, announce my arrival.
Maliban na papasukin ng hari, hindi basta-basta makakapasok. Lalo na rito sa Persian Empire, hindi basta-basta makakapunta ang queen. At alam nyo ba, ang head sa loob ng house ay ang queen. At napakalaki ng marami mga concubine ng mga hari. So kapag itong reyna ay gumawa ng hindi tama, malaki yung effect nito sa buong bahay. Out of order ang reyna. And imagine, si Queen Esther, siya itong dapat nangunguna sa tamang aksyon o tamang manner, and yet here she is. Nakatayo sa chamber ng hari at hindi tama ang kanyang kalagayan, dapat talaga ito ay maparusahan. Pero tingnan ninyo pagdating sa verse 2. Ang sabi sa verse 2, so it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in his sight. Imagine niyo ang batas sa empire ng Persian, malibang ipatawag ka, hindi ka pwedeng pumunta, ang kaparusahan, kamatayan. Now, paano nangyari na si Queen hindi ipinatawag? Probably nandoon siya sa isang desperadong kalagayan. She went on the king's place without being called, at maaring ang kaisipan ng iba, nako, ang reyna, maaring ito ay mamatay. Bakit? Dahil hindi pinatawag ng hari. Pero brothers and sisters, what happened is different. Ang sabi sa binasa natin, she found favor in his sight. Bakit kaya? Dahil ba maganda si Esther? What do you think the reason? Dito nyo makikita, it was God who is setting up the stage already. Hindi dahil sa ganda ni Vashti, kundi ang Diyos sa likod nito ay may ginagawa. Alam nyo ba, brothers and sisters, we are like Esther. Hindi tayo karapat-dapat. If this is a holy ground, walang sino man sa ating karapat-dapat pumasok sa umagang ito. Sino nga amin sa atin na nakakagawa tayo ng mga offenses pa rin sa Diyos kahit Kristiyano ka na? At kung titingnan natin ang ating kalagayan, no one is worthy to stand here. No one is worthy to enter kahit dyan pa lang sa pinto. Lahat tayo may mga kasalanan nagagawa. Lahat tayo may mga nagagawang hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pero sino magsasabing salamat, nakasumpong pa rin ako ng biyaya sa aking Panginoon. Di ba? Kung tutusin ang ating kalagayan, dapat talaga tayo ay mapapahamak. Pero iba yung nangyari. Bakit? Dahil ang nakita ng hari ay hindi ang isang makasalanang Esther. Ang nakita ng hari ay hindi yung si Esther na lawbreaker. Ang nakita ng hari ay ang kanyang reyna. Do you get my point? Anong ibig sabihin yan? Brothers and sisters, kahit si Esther ay nakagawa ng hindi tama, pumunta siya doon sa hari na hindi pinapatawag, pero iba ang nakita ng hari. Instead na ipataw niya ang kaparusahan, ang pumasok sa isip niya, oh, this is my queen. Hindi ko kayang ipataw ang parusa rito. Bakit siya ang aking reyna? In the same way sa ating kalagayan, mga kapatid, alam nyo ba kung bakit sa biyaya ng Diyos nag-e-enjoy tayo sa umagang ito, sa kabila that we are not worthy na magtipon-tipon sa lugar nito, sa kabila ng ating mga pagkukulang, we are still here standing on the holy ground. Bakit? Kasi ang nakikita ng Diyos ay hindi yung brother na makasalanan, hindi yung sister na makasalanan. Ang nakikita ng Diyos, ang kanyang nobya, ang kanyang bride, bride ni Kristo, kaya hindi pwedeng ipataw ang kaparusahan. Bakit? You are the bride of Jesus Christ. Alam niyo ba kung gaano kaganda ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid? Imagine, brothers and sisters, it's the same in our life. It has something to do with the plan of God. When the king saw Esther, perhaps maaaring pwede natin sabihin ang nakita ng hari ay, napakaganda talaga ng aking reyna. Oh, you obtain favor. Pero hindi ganun, mga kapatid. Ang nakita ng hari ay ang kanyang reynang nakasuot ng royal robe. Pag-isipan ninyong maigi, mga kapatid, royal robe represent sa kung sino yung nakasuot. Sa kaharian, kapag nakasuot ka ng dragon robe, it means king, you're a prince, you're a queen. Walang sino man basta-basta nagsusuot ng mga ipit na may korteng dragon.
And imagine mo, what King Ahasuerus saw is the royal robe. Anong ibig sabihin yan? Hindi niya pwedeng ipataw yung kaparusahan sa reyna niya. Yes, lawbreaker yan. Yes, hindi pwede. Bakit ka pumunta rito na hindi ko pinatawag? Pero hindi niya basta-basta may papataw yan. Bakit? Kasi ang nakita niya nakasuot ay ang queen, queen na si Esther. Anong ibig sabihin yan? It's the same sa buhay natin. Alam niyo ba kung bakit tayo nagpapatuloy at naglilingkod, nag-enjoy tayo hanggang ngayon sa kabila ng ating mga pagkukulang? Kapag nakita ng ating Panginoon na merong isang queen, Esther-like sa buhay sa umagang ito na nagpapakumbaba at gustong makapaglingkod sa Panginoon, hindi kanya pwedeng tanggihan. Instead, ang ibigay niya sa iyo ay parusa. You will obtain favor sa kanya. Bakit? Hindi kayang bitawan ng Diyos ang isang kaparusahan sa kanyang tinatawag na nobya ni Kristo. And that is who you are right now. Alam niyo ba kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng nating mga anak ng Diyos? Whether we like it or not, no one is worthy. No one is able to stand here in the presence of God. And yet by the grace of God, may nag-MC, may nag-song leader, may mga tumugtog. Lahat ng yan ay hindi worthy. But by the grace of God, kapag nakikita niya ang mga anak ng Diyos suot-suot ang royal robe, hindi pwedeng ipataw ng Diyos ang kanyang parusa. Ang ibinibigay niya ay favor sa buhay mo. Sino sa inyo nakakasumpong ng favor ng Diyos sa umagang ito? Alam niyo ba, brothers and sisters, as I had told you last time, sabi nga ng banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. No matter how good you are, no matter how many, sabihin na natin, things na nagagawa mo sa loob ng church, kung hindi mo ito ginagawa sa pananampalataya, walang trabaho na pwede magbigay ng kaluguran para sa ating Panginoon. But you know, brothers and sisters, nung ginawa ito ni Esther, hindi siya basta pumunta lang. Kasi alam niyang batas. Ang batas, kapag pumunta ka na hindi ka pinatawag, mamamatay ka. Alam mo kung bakit? Because that time sa kanila, you will be, ang tawag dyan, pwede kang pagsabihan na assassin. Even if you are a queen, kapag pumunta ka na hindi pinatawag, pwede kang maparatangan na assassin. May ganong kahigpit yung batas nila. And imagine yan, for her na pumunta roon, hindi basta-basta. Ang batas talaga ng Persian, mamamatay ka unless the king extended his scepter. So ano nangyari? Kung atin titingnan sa Esther, balikan natin yung verse 2. When the king saw Queen Esther standing in the court, that she found favor in his sight. Tingnan niyo yung unang nakita. Nakasumpong ng pabor. And then anong ginawa? And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Imagine nyo, brothers and sisters, living, kung tayo ay nabubuhay sa panahon na yan, di ba? Imagine nyo kung tayo ay kagaya ni Esther, walang sino man basta-basta makakalapit sa hari. At ang pagpunta doon ni Esther, it's like parang, kumbaga sa salita makatao sugal. Kasi wala talaga ito sa posisyon. Kailangan mong ipatawag para makapunta. So gaano kahirap kung ikaw yung nasa kalagayan ni Esther, hindi ka rin basta-basta lalapit dahil hindi ka pwedeng lumapit sa hari. Here's the problem. But you know, brothers and sisters, because of God's favor, dahil ang Diyos ay may plano, hindi pwedeng magbago. Alam ng Diyos, bagamat si Esther ay lawbreaker, hindi niya sinunod yung kautusan, pero iba yung nakikita ng hari. Nung makita niya si Esther nakadamit ng robe, sabi niya, sa kanyang kaisipan siguro, this is my queen. And imagine yung mga kapatid, sa ating kalagayan ngayon, kahit sa mag-asawa, alam niyo ba mga kapatid, ang sabi sa Genesis, iiwan ng lalaki ang kaniyang tahanan at makikisama sa babae at sila'y magiging isa. Alam niyo na kung ano yung kaluwalhatian kung ano yung ginagawa ng babae ay magre-reflect ito sa lalaki. Di isa sila ng katawan.
Do you get the point? Kaya mga kapatid, alam ni Ahasuerus, asawa ko to. Hindi ko to basta-basta pwedeng saktan. Hindi nyo ba nakikita mga kapatid, hindi naman natin inaabuso ang biyaya ng Diyos, pero every time na pumapasok ka rito, alam nyo ba, kung wala ang extension ng golden scepter ng Panginoon, maaari tayong mapahamak sa umagang ito. Pero sino magpapasalamat na nagsabing nasumpungan ninyo ang biyaya ng Diyos and the golden scepter is extending right now? Sino sa inyo rito minsan pumapasok sa loob ng church na may daladalang kabigatan? Alam mo sa sarili mo, kung hindi lang sa biyaya ng Diyos, baka hindi wala ka na ngayon. O baka naman, kung alam mo sa sarili mo, baka meron sa inyo rito nag-iisip, ako siguro yung pinaka na makasalanan dito. Ako siguro yung pinaka unworthy dito. Ako siguro yung ganito, buti pa si brother, buti pa si sister. Ako may mga pinagdadaanan ng mga kahinaan. Ako siguro yung hindi dapat narito. Minsan ganyan ang nararamdaman natin. Pero alam niyo ba mga kapatid, iba ang nakikita ng Diyos. Hindi niya nakikita ang isang brother na maraming kahinaan. Iba ang nakikita ni Kristo. Ang nakikita niya, this is my bride. Ito yung aking nobya. Kaya instead na sabihin ng ating Panginoon, you are unwelcome here. No, iba ang kanya nakikita. Tinataas niya ang golden scepter. Come, my queen. And that is why nandito ka sa loob. And that is why nararamdaman mo. Hindi nyo ba napapansin, kahit alam mo na marami kang mga pagkukulang, ang biyaya ng Diyos ay dumarating pagdating sa pagpapala. Hindi ka nilalaktawan ng Diyos. Kahit alam mo sa sarili mong hindi ka karapat-dapat, pero nagtataka ka pagdating sa pagpupuri. Dama mo ang presensya ng Diyos. Pagdating sa pangaral na salita ng Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Bakit? Ang favor ng isang hari ay ibinibigay sa kanya mga queen. And that is who you are right now. You are standing in the presence of the King. And that is why, brothers and sisters, si Esther ay hindi namatay. The problem here is, hindi naman talaga alam ni Esther, kasi sugal yung ginawa niya eh. Kumbaga sa makataong sugal yun. Kasi yun ang batas ng empire. Pero sa kanya iba. He prayed. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang gawin yun. Di ba? Kaya nung lumapit siya, ang sabi rito, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Alam niyo ba ang isang purpose ng golden scepter? Kapag in-extend, it's about protection. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang law ng Persian Empire, without an invitation, you will accuse an assassin and you will held as, kumbaga ikaw ay responsible sa ginawa mo at ikaw ay paparusahan ng kamatayan. Pero kapag tinaas ng hari ang scepter, it means you are protected. Brothers and sisters, how beautiful it is. Alam nyo mga kapatid, minsan iniisip natin, total, ang Diyos naman ay mabiyaya. So iniisip natin the reason na tayo ay nakakapasok dito sa lugar na ito, standing in the holy ground total, kasi ang Diyos naman ay mabiyaya. Totoo naman yan. Totoo na ang Diyos ay mabiyaya. Pero nung sabi ni Paul, aabusuhin ba natin ang biyaya? Aminin natin sa hindi. Kung meron kang salita na natatanggap sa Diyos, for sure, alam mo sa sarili mo na may pagkakataon na kailangan mo i-humble ang iyong sarili. Minsan nga doon pa lang sa pag-akyat, bakit sino nakaranas sa inyo rito? Minsan nga dyan pa lang sa labas, parang ayaw mong pumasok. Diba, alam mo kasi sa sarili mo, I have done something wrong sa harapan ng Diyos. Lord, ayoko. Pero yung puso mo, gusto mong humarap sa iyong mahal na hari. Gusto mong humarap sa ating Panginoon. Gusto mo pa rin maglingkod. O kaya naman, ang Panginoon natin, instead na tingnan ka sa iyong kahinaan, ang nakikita niya yung royal robe mo. Oh, this is my bride. Hindi ko pwedeng pigilan ito kung gustong maglingkod sa akin. Hindi ko pwedeng pigilan yan sa labas. Kapag may isang bride ni Kristo na gustong lumapit sa hari, hindi pwedeng hindi itaas ng hari ang kanyang scepter para maramdaman mo ang favor niya. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin sa kahinaan mo. Nakatingin siya sa kung sino ka sa kanyang harapan. At kung alam mo na ikaw ay bride ni Kristo, then dapat lang mag-enjoy ka sa umagang ito. Huwag mong hayaan na mapigilan ang pagsamba mo, paglilingkod mo. You are here to serve the Lord. Kaya nararapat lamang na ikaw ay sumamba sa Kanya ng nararapat na pagsamba.
Ano yung tamang pagsamba? Bihisan mo ng tama ang iyong damit. Hallelujah. Pumunta ka rito na may tamang damdamin. Kung may mga nagawang mali, ibaba mo ang iyong sarili, because God will for sure forgive someone nang humihingi ng habag sa ating Panginoon. Hindi maramot ang ating Panginoon. Alam niyo ba, brothers and sisters, nung makita ito ni Esther, nung tinaas, tinanin niyo, anong sabi diyan? Sabi rito, and she found favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter. Brothers and sisters, pwede natin itong tingnan sa atin sa umagang ito. Alam niyo ba ano yung maganda rito? Hindi lamang tinaas ng hari ang scepter, pero may ginawa si Esther. Anong ginawa ni Esther? Hinipo niya yung dulo ng scepter. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Meron kang kailangang gawin sa umagang ito. Ine-extend ng Diyos, ine-extend ni Kristo ang biyaya sa buhay mo, pero kailangan mong mag-response. Kailangan mong hipuin yung dulo. Kailangan mo ito, kailangan mong, ano ibig sabihin? Anong gagawin mo kung nakasumpong ka ng habag sa Diyos? Anong gagawin mo kung pinatawad ka ng Panginoon? Hallelujah! Anong gagawin ng isang Kristiyanong nakatanggap ng habag sa Diyos? Hindi yan mananahimik. Hindi yan uupo lang. Yes, alam mong hindi ka karapat-dapat, pero meron kang kailangan gawin. Ibalik mo ang nararapat para sa ating Panginoon. Kung kinakailangan mo rin, hallelujah, lumapit sa Kanya, then you can come near to God. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nag-extend sa iyo ng habag, ng biyaya. Alam niyo, brothers and sisters, kung ako lang ang inyong tatanungin, kung magiging strict tayo by Bible, kung magiging strict lang tayo sa umagang ito, then pwede kong sabihin sa inyo, this service, pwede na nating ihinto. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nandito tayo sa holy ground, dapat ang mga nandito ay mga banal. At pag pinag-uusapan natin ang mga banal, alam natin sa ating mga sarili, lahat tayo, huwag na natin pag-usapan nung isang linggo. Pag-usapan na lang natin kahit yung kahapon. O huwag na natin yung kahapon, kahit kanina lang, bago pumunta ng church. Baka nga may nagawa pa tayong hindi kaaya-aya. Hindi ko ito sinasabi para lang ipamuka sa inyo na marami tayong nagagawa. Sinasabi ko rin sa inyo to. Sinasabi ko lang ito sa inyo para maunawaan nyo gaano kabuti ang ating hari. Gaano kabuti ang ating Panginoon na nilagpasan niya lahat ng ating mga pagkukulang at ini-extend niya ngayon yung scepter. Anong kailangan mong gawin? Hold it. Hawakan mo yan. Kasi hanggat ikaw ay protected, hanggat nahawak mo ang scepter na yan, sinasabi ko sa iyo, you are protected. Walang sino mang kaaway ang pwedeng manakit sa iyo. Walang sino man ang pwedeng magpahamak sa iyo. Kahit anong bulong ng kaaway, hindi yan nararapat sa iyo bilang reyna. Wala silang magagawa pag tinaas ni King ang kanyang scepter. It makes you are protected. At kung protected ka, pwede mong i-enjoy ngayon sa ilalim ng kanyang presensya ang magpuri at magpasalamat sa kanya, kasi hindi lahat ibinibigay sa kanino man. Ibinibigay lang ang scepter kanino? Sa nobya niya. At gusto kong sabihin sa iyo, ikaw ang nobya ni Kristo. Don't stop. Hallelujah. Huwag mong pigilan. Ibigay mo rin ang nararapat para sa Kanya. Kaya nga pag sinabi nating scepter, it means protection and it means the favor of God is giving unto you. Isipin nyo maigi, brothers and sisters. Without the royal robe, ano ba ang royal robe natin ngayon? It's the righteousness of Jesus Christ. If it is about our righteousness, we cannot make it. Alam niyo ba, brothers and sisters, maraming nagtumatawag ngayon ng Panginoon ko. The last time ako'y nakikinig ng isang question and answer ng isang brother, hindi ko alam kung ano yung kanyang religion, pero eventually napagtanto ko na INC siya dahil sa paraan ng kanyang mga pagsagot. At malimit niyang gamitin yung doctrine ng INC. Pero alam niyo ba, mga kapatid, habang ako'y nakikinig, I just realized,
Maraming beses niyang kinot yung si Kristo ay tao lamang, tao lamang. Kaya sabi ko, INC ito. Now, after nun, pumasok sa akin yung isang talata na nung si Kristo ay namatay, kinikwento namang ilang mga alagad, sabi ng ilang mga alagad, nakita namin si Kristo. That time, wala sino? Sinong wala? Sinong wala that time? Sinong apostol ang wala? Si Thomas. Anong sabi ni Thomas? Malibang may pasok ko, yung aking kamay sa kanyang tagiliran at butas sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala. Sa tingin ninyo, walang pananampalataya si Thomas? For sure meron, pero nag-doubt. Kaya nga ang faith, ang katapat nito ay doubt. Nagda-doubt. Wala, alam niyo mga kapatid, kung wala kang faith, walang magda-doubt. Kaya ka nga nagda-doubt kasi yung faith mo nagdududa. Hindi enough yung faith mo. That is why doubt. Do you get my point? So hindi enough. Kaya nga nung dumating si Kristo, sabi ng Panginoon kay Thomas, ipasok mo yung daliri mo, huwag kang maging hindi mapapaniwalain. Pero after nun, anong sabi ni Thomas? Sabi ni Thomas, my Lord and my God. Walang nag-utos sa kanya. Walang iiba ang karanasan ng ibang mga apostol. Pero para kay Thomas, nung maranasan niya ang Kristo sa kanya na may pasok ang kanyang daliri, lumabas sa kanyang kataga. Sabi niya, my Lord and my God. Anong ibig sabihin niya mga kapatid? Mayroong sariling karanasan si Thomas na iba sa naranasan ng mga apostol. At nung mabukas sa kanya yon, inangkin niya sa kanyang sarili, this is my Lord, this is my God. Anong ibig sabihin niyo, brothers and sisters, sa umagang ito? If nauunawaan mo, yes, pare-paras tayo nandito, pare-paras tayo naglilingkod, pare-paras tayong end-time message believer. Kapag nag-aawitan, umaawit tayo lahat. Pero iba yung umaawit ng may personal kang pagkilala sa kanya, sa Diyos mo. Iba yung humaawit ka na sinasabi mo, you are Jesus, you are Lord, you are God, you are my King, you are my kumbaga, pag si Kristo ay maunawaan mo, masarap tumawag sa Kanya na sarili mo siya. Angkinin mo siya. Mahirap magsabi na, oh, I am here because this is the Lord that we serve of Nanay Bining. This is the Lord that we serve of my nanay, of my lolo, of my pastor. Madaling magaya. Madaling magsabi na nandito ako kasi ito yung Diyos na pinaglilingkuran ka ni tito, ni tita. Pero masarap magsabing nandito ako kasi nandito ang aking Diyos. Nandito ang aking hari. Nandito ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. Kapag naunawaan mo yan mga kapatid, mas maunawaan mo kung paano ang tamang paglapit sa Kanya at alam mo sa iyong sarili na kahit anong mangyari, ang pag-ibig niya ay hindi pwede magbago sa kabila ng iyong mga pagkukulang. His love will never fail. That is why, brothers and sisters, napakasarap maglingkod sa Panginoong kilala mo sa iyong sarili at alam mong hindi ka tatalikuran. Alam mong mahal ka niya. May pagkukulang ka pero hindi siya magbabago. Hindi siya laban bawi. Hindi siya magbabago ng pag-iisip. Every time na lumalapit ka at kahit may kahinaan ka, ine-extend niya lagi ang scepter. Kaya anong gagawin mo? Hipuin mo. Pwede mo sabihin, Panginoon, hindi ka ko karapat-dapat. I know! Kaya nga may scepter. Diba? Pwede mo sabihin, Lord, out of here sa mga brothers dito, sa mga sisters, I am not worthy. Yes, I know. But that's not the reason. That is why I have this golden scepter, because I want you to understand that I love you not because of what you have done. I love you because of you are. You are my bride. You are the bride of Jesus Christ. Kaya huwag kang mahiya. Huwag mong kakalimutan yan. Every time na nandito ka, tumayo ka bilang nobya ni Kristo. Hindi isang dating makasalanan, kundi isang tinubos, niligtas at nobya ni Kristo. Kaya tumayo kang may pagpapakilala sa Kanya. Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin, sabihin ni Satanas, ayan na naman yan, iyan ba yung nobya ni Kristo? Huwag kang mahiya.
Hindi ka naging nobya dahil sa kabaitan mo. Hindi ka naging nobya dahil sa kasipagan mo. Naging nobya ka kasi kilala ka na ni Kristo bago pa itatag ang sanlibutan. You are the reason bakit siya napako sa cross. You are the reason kung bakit, hallelujah, hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa lugar na ito. Tumayo ka, hallelujah, huwag kang mahiya. Itaas mo ang kamay mo, sabihin mo, I know I am the bride. I know it. Hallelujah, by faith, alam ko ako yon. Kahit anong gawin ng kaaway, huwag mong ikakaya. Huwag mong kakalimutan, nobya ka ni Kristo. At kung nobya ka ni Kristo, tumayo ka kung sino ka sa sandaling ito. Kung may pagkukulang ka man, simple lang, ibaba mo yung sarili. Kung may nagawa ka mali, ibaba mo yung sarili. Basta isa lang ang alam ko, kapag si Kristo, hallelujah, ay tumaas na, huwag mong hayaan na ikaw ay magtago sa likod. Baka meron dito habang nangaral ang pastor ninyo, nandiyan kayo sa likod, ayaw nyo mag-amin. Pag sinabi niya na ang Panginoon ay ganito, ayaw mo kasi pakiramdam mo hindi ka worthy. Huwag mong kalimutan, nobya ka ni Kristo. Do you get my point? Hindi ko sinasabing abusuhin nyo ang biyaya ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, huwag mong hayaan na ipamukha sa iyo ng kaaway na hindi ka karapat-dapat. No! Naging karapat-dapat ka. The moment na tinanggap mo si Kristo at sinuot mo si Kristo sa buhay mo, naging karapat-dapat ka. Huwag mong kakalimutan yan. Every time na ikaw ay nandito, huwag kang mahiya. Maglingkod ka sa Panginoon ng nararapat na paglingkod at hayaan mo ang Diyos ang siyang umabot. Kung may pagkukulang ka man, hayaan mo ang Diyos ang siyang magpatawad sa iyo. At kapag naramdaman mo yan, mga kapatid, naniniwala ko, walang lalabas dito na hindi masaya. Walang lalabas dito na malungkot. Imagine mo, pumunta ka ng church, lalabas kang malungkot. Sino nakaranas yan? Ha? Sino sa inyo rito nagpunta ng church, lumabas na malungkot? Kung may nakaranas sa inyo yan, hallelujah, nagkakamali kayo ng pinuntahan. Kasi ang mga pumupunta rito pag lumalabas, pinagpapala. Ang mga pumupunta rito kapag mahina paglabas, lumalakas. Ang mga nalulungkot, nagagalak, na-encourage. Bakit? Kasi ito yung tamang lugar para sa bride ni Kristo. Hallelujah, magtaka ka kapag namasyal ka. Imagine mo na mismo ang Sunday, namasyal ka, tapos pagdating ng Sunday, ikaw pa yung magpapatotoo? Hindi ba awkward yun? Ikaw pa yung malakas? Ikaw pa yung hindi nag-church? Hindi ba awkward yun? Naniniwala ko kapag hindi ka nakakadalo, unti-unti kang manghihina. Pero kapag nagpapatuloy ka, dapat lumalakas ka. Kaya hindi ako magtataka, nandito ka sa tamang lugar, tapos lalabas ka, kumusta ang pangaral? Ito, nalulungkot. Bakit? Hindi naman para sa akin ang preaching eh. What? Hindi para sa iyo ang preaching. Sino ka ba? Bride. Kung ikaw ay bride, then this feast is for you. Kaya kailangan mong i-enjoy yan. Hindi pwedeng malagpasan. Bakit? Kilala ni Kristo yung kanyang nobya at para sa iyo ang salita niya. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, kung ini-extend ng Diyos, ng hari, ang scepter ngayon, huwag mong ikahiya. Lumapit ka. Pwede mo sabihin, Panginoon, kasi marami ako nagagawang pagkukulang. It's all right. That is why my scepter, it symbolizes as your protection, as your grace. Because without this scepter, mapapahamak ka. Pero ini-extend yan ngayon ng Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo, para sa iyo yan. Gusto kong sabihin sa iyo, brothers and sisters, it shows that King is pardoning you. Si Esther, di ba? Kung lumapit si Esther without the mercy of God, imagine yung brothers and sisters. Alam nyo ba kung ano yung mercy? Maraming mga tao, laging humihingi ng mercy sa Panginoon. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. But do you know, brothers and sisters, mercy ay hindi ito hinihingi lagi sa Diyos. Alam nyo ba yun? Hindi natin hinihingi lagi ang mercy ng Diyos because the mercy of God has been already displayed when Jesus died on the cross. Pag sinasabi natin, Lord, mahabag ka sa akin, hindi tayo humihingi, kundi pinapaalala lang natin sa Kanya na siya ay Diyos na mahabagin. At kung maaalala niyo mga kapatid, anong ibig ko sabihin? We do not ask mercy to God. Why? Nauna niya na itong ibinigay sa atin nung namatay si Kristo sa krus. At kung naunawaan mo yan, ano ibig sabihin yan? Naalala ko isang sikat na si Napoleon. Kilala niyo si Napoleon? Emperor. Julius Caesar yata. Meron siyang isang sundalo na nagkasala. At ang kanyang verdict, kamatayan.
Sabi ni Emperor Julius Caesar, oh, ang hatol ko sa sundalo nito, death penalty. Iyakan na yung mga mahal sa buhay, and then suddenly yung nanay lumapit sa harap. Nagpatira pa sa harapan ni Julius Caesar, at ang sabi ng nanay, oh, have mercy on him. Maawa ka sa aking anak, mahabag ka sa aking anak. Alam niyo ang sabi ni Julius Caesar, true to life ito. Sabi ni Julius Caesar, wala akong makitang reason para kaawaan ko siya. Sabi nung ni Julius Caesar, wala akong makitang, I don't see any reason to have mercy on him. Death penalty ang aking gawad. Alam niyo anong sagot ng nanay? Ang sabi ng nanay, oh, mahal na emperor, kaya nga mercy yung hinihingi ko. Kasi kung may nakita kang karapat dapat siyang patawarin, hindi na mercy tawag dyan. Kaya nga mercy, kasi walang kaaya-aya, walang karapat dapat sa kanya. Kaya humihingi ako ng mercy. At nung marinig ito ng emperor, nagbago yung kanyang isip. Imagine ninyo mga kapatid sa ating Panginoon ngayon. Imagine ninyo, walang nakita ang Diyos sa buhay mo na karapat dapat kanyang kapatawarin. Walang nakita ang Diyos sa buhay mo na karapat dapat kanyang pagbigyan at tawagin, iligtas. Wala siya nakita. You are not worthy. I am not worthy. We are not worthy. Pero bakit din dumating yung mercy? Kasi alam ng Panginoon na kung hindi niya ibibigay ang mercy, mapapahamak ka. Mapapahamak ako. Pero by the grace of God, dumating ang mercy. Now we are here enjoying by the grace of God. Ngayon, alam mo kung bakit masarap maglingkod sa Panginoon? Dahil ang mercy niya, hallelujah, endures forever. Alam niyo ba, nakaraan pinag-uusapan namin nila Pastor Jacob about the unconditional love? Pinag-uusapan namin because alam natin, pag sinabi pag-ibig ng Diyos, unconditional. Pero habang pinag-uusapan namin yun, nare-realize namin, wala pala talagang direktang talata sa Bible na unconditional love. Instead, ang mababasa mo sa Bible, unfailing love. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting. At kapag nakita mo yan mga kapatid, kaya pala, na kahit may mga pagkukulang ka, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin unconditional. Kasi sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world, He gave. Diba? For God so loved the world. Pag doon lang tayo, ang sarap pakinggan. Oh, mahal ng Diyos ang buong mundo. Oh, maliligtas tayo. Kaya lang may karugtong. He gave His only begotten Son, that whosoever believe will not perish. Ano ibig sabihin nun? Inoffer ng Diyos ang kanyang anak. Yes, mahal ko kayo, pero kailangan nyong tanggapin si Kristo sa buhay ninyo para hindi kayo mapahamak. Kaya brothers and sisters, when we receive Jesus Christ in our life, doon lang natin lubusang may enjoy ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya kung babalikan mo yung scepter na yan, it's like ganun. Imagine niyo mga kapatid, kung wala itong scepter, mapapahamak ka. Now, tingnan mo yung kalagayan mo ngayon. Sino sa inyo rito nagsasabing kung wala talaga ang favor ng Diyos, matagal ka nang napahamak? Tandaan natin, minsan sa ating pag-iisa, may nagagawa tayong mga hindi kaaya-aya sa Diyos at walang nakakaalam nito. Tama ba? Si Pastor Jacob, hindi nyo kasama lagi yan. Sa bahay ninyo, minsan kayo lang. Di ba? Pero gaano't kabuti ng Diyos. Nandito ka ngayon. At walang nagsasabi sa iyo, bakit ka nandito? Hindi ka karapat dapat. Bakit ka nandito? Dapat matagal ka lang wala. Walang magsasabi sa inyan. Instead, ang mararamdaman mo kapag nandito ka at kung talagang totoo may pagkalala sa pagkakamali mo, biyaya ang mararamdaman mo. Habag ng Diyos ang mararamdaman mo. Higit sa lahat yung favor ng Diyos ang mararamdaman mo. And that is why, brothers and sisters, kung nakikita mo to o kung naunawaan mo to, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi kung wala yung scepter talaga, hindi na tayo makakapagpatuloy. Kaya nga nung in-extend ni Haring Ahasuerus kay Esther ang scepter, hinipo ni Esther. Anong gagawin mo ngayon, mga kapatid? Huwag mong hayaan na ikaw ay manatili lang nakatingin sa setro na yan. Kapag tinaas yan ni Kristo, lapitan mo. Hawakan mo. Bakit? It symbolizes your protection.
It symbolizes that the favor of God is in you. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, He is asking you right now. Tingnan niyo sa verse 3. After na hinipo, verse 2. Sabi rito sa verse 2, then Esther went near and touched the top of the scepter. Palatandaan, nag-respond siya. At tinan niyo anong kasunod sa verse 3. And the king said to her, what do you wish? What do you want, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you. Even half of the kingdom. Nasaan ang mga Esther ngayon? Ini-extend ng Diyos ang scepter niya ngayon sa buhay mo. At nakasumpong ka ng biyaya, He is asking right now, anong gusto mo, Esther? Pagkakataon mo ito ngayon, anak ng Diyos. Ano ang gusto mong idulog sa Panginoon? Ano ang gusto mong ilapit? He is extending. Kaya niyang ibigay. Imagine nyo, brothers and sisters, kung si Haring Ahasuero, kaya niyang ibigay ang kalahati ng kanyang kaharian, ano ang kayang ibigay ni Kristo sa iyo? Ibinigay nga niya yung kanyang buhay. Kaya nga niyang mamatay para sa atin. Ano pa kaya ang hihingin mo na hindi niya kayang ibigay? Kaya brothers and sisters, magalak ka kung naunawaan mo ang bagay na yan. Hallelujah! Hindi kayang pigilan ng Panginoon ang kanyang ang iyong kailingan. Kapag nalugod siya sa iyo sa umagang ito, kaya niyang ibigay yung mga bagay na hiniisip mong hindi basta-basta kayang ibigay ni Numan. Imagine mo, si King Ahasuerus, kalahati ng kaharian, kaya niyang ibigay. Ano ang kayang ibigay ni Kristo ngayon sa iyo? Kagalingan? Sino sa inyo rito may mga struggles? Hallelujah, ilang buwan lang naghihirap. Sino sa inyo rito may mga discouragement? Sino sa inyo rito may mga kahinaan? Sino sa inyo rito may mga pag-alala? Sino sa inyo rito may mga hinihiling sa Panginoon? Kapatid, kung ini-extend ngayon ng Panginoon ng septro, hipuin mo ang dulo niyan. Dahil gusto kong sabihin sa iyo, it shall be granted to you right now. Kapag naunawaan mo, hallelujah, hindi liko ang ating Panginoon para hindi niya pakinggan ang iyong kahilingan sa umagang ito. He is our Lord. Kaya napakasarap ng awit kanina. Sabi nito, you are Jesus, you are Lord, you are my God. Ang sarap awitin yan. Alam niyo, brothers and sisters, marami nag-aangkin sa ating Panginoon, pero ikaw ang dapat nakakaunawa niyan. He is your groom. He is your God. He is Jesus. He is your Christ. Mas masarap umawit kung may sarili kang pagkakilala sa Kanya sa umagang ito. So gusto kong sabihin sa inyo ngayon, sa umagang ito mga kapatid, do you understand kung gaano kaganda ang kalagayan mo, kagaya ni Esther? Ine-extend ngayon ng Panginoon ang Kanyang setro. Sino sa inyo ang handang mag-respond sa umagang ito? Handa ka bang umabot niyan? Huwag mong isipin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Tama! Kasi kapag iniisip mong karapat-dapat ka, then you are not worthy para humipo sa setro. Pero kung magsasabi ka, Lord, I am not worthy. Pero but by your grace and mercy, gusto kong mahawakan ang dulo ng setro. Kapatid, kung ikaw ay nagdesire sa bagay na yan, then gusto kong sabihin sa iyo, mag-response ka ayon sa pananampalataya mo. Huwag mong bilangin ang mga bagay na offense mo. Ang bilangin mo gaano karaming biyaya ng Diyos ang dumadating sa buhay mo every time na ikaw ay nagkakamali. Every time na ikaw ay may pagkukulang. Alam niyo ba, brothers and sisters, ano sabi sa Exodus 33:13? Tingnan natin ang Exodus. Anyone who comes to God. Tingnan niyo sa Exodus 33:13-14. Ano sabi diyan? Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. 14. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Brothers and sisters, I would like to encourage each and every one of you right now. The favor of God is extending right now. His scepter is extending right now. Brothers and sisters, ano ang nais mong hingin sa ating Panginoon ngayon?
Ano ang gusto mong ilapit sa Diyos? Mag-response ka sa Kanya. Maaaring iniisip mo, you are not worthy. But you know, brothers and sisters, that is the reason kung bakit ka nandito. If not for the scepter of God, matagal na tayong napahamak. Sabi ni Moses, Panginoon, kung nakasumpong ako ng biyaya sa iyo, show me your glory. Alam niyo ang sagot ng Panginoon? My presence shall go with you. So brothers and sisters, alam niyo ba, ang paghipo natin sa dulo ng sentro ng Panginoon is an act of pagpapasalamat mo sa Diyos. It's an act of your thankfulness. Dahil kapag hinipo mo yung scepter, ang ibig sabihin nito, ina-acknowledge mo na ang biyaya ng Diyos sa buhay mo ay dumating at bilang pagpapasalamat, magre-response tayo. And that is why, brothers and sisters, kung titingnan ninyo dito si Esther, nung hinipo niya ang dulo ng setro, ang tanong ng Panginoon ng hari, ano ang nais mo, aking reyna? Tinatanong tayo ng Panginoon sa umagang ito. What do you want? Alam nyo ba yung bulag? Nung mapukaw ng bulag ang atensyon ng ating Panginoon, hinanap niya kung sino yun at nung makita niya yung bulag, ang sabi niya sa bulag, what do you want me to do for you? Nagtatanong si Jesus, alam naman ng ating Panginoon kung ano yung nais ng bulag, tama ba? Pero nagbigay ang Panginoon ng pagkakataon. Bakit ito tinatanong ng Panginoon? Kasi brothers and sisters, God is giving us a chance kung tama yung ating paghingi at paglapit sa Kanya ngayon. Marami tayong pangangailangan. Pero kung tatanungin kayo sa umagang ito, kung may isa kayo na gustong hingin ngayon, sabi ko nga sa youth nung nakaraan, pinangaral ko yung my one thing. Kung merong isa kayo na hihingin sa Panginoon, kung tatanungin niya kayo ngayon, kung i-extend niya yung setro, ano yung isang bagay na yan na gusto mong ilapit sa Diyos? Kaya niyang ibigay kahit kalahati ng kaharian, kaya niyang ibigay ang kagalingan, kaya niyang ibigay ang pangailangan mo, kaya niyang ibigay ang kahit ano. Pero kung tatanungin kayo ngayon, ano yung isang bagay na gusto mong ilapit ngayon sa Panginoon? Umasa ka. Ipagkakaloob yan ng Diyos kapag nakita niya na merong isang kagaya ni Esther na naghanda sa kanyang sarili para lumapit sa harapan ng kanyang hari at hindi kanya bibiguin sa umagang ito. Gusto ko i-challenge ang bawat isa sa umagang ito. What do you want sa ating Panginoon? Bakit ba tayo nandito? Why we are here right now? Diba? Brothers and sisters, in response to His gracious and mercy, bakit ba tayo nandito? Alam nyo ba, ang setro is a representation of power and authority. Pero, ngayon, hindi lamang basta ito power and authority. It is a favor inyo. It is a protection sa inyo. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Tinatanong tayo ng ating Panginoon ngayon. What is your deepest desire right now? Pwede nating sabihin, marami tayong mga pangailangan, pero ang Diyos ay nagtatanong sa umagang ito, what do you want, Esther? Alam niyo ba mga kapatid, ang ating kasuotan ngayon, palatandaan kung sino ka. Huwag mong hayaan na madungisan ang damit na nasa iyo. Sabi sa isang talata sa John 19 verse 10, kung titingnan pa natin, John 19 verse 10, anong sabi rito? Sabi rito sa John 19 verse 10, Then Pilate said to him, Are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you? Tingnan niyo si Pilato. Tingnan niyo si Pilato kung paano siya magmalaki. Sabi niya sa ating Panginoon, alam mo ba na may kapangyarihan ako na ikaw ay ipako o may kapangyarihan ako para ikaw ay pawalan? Anong sabi ng Panginoon sa verse 11? Sabi nito, Jesus answered, You could have no power at all against me unless it has been given you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. So tingnan ninyo mga kapatid. Sa ibabaw ng lupa, may mga nilalapitan tayong tao.
And we thank God na ginagamit sila para matugunan ang ating pangailangan. Whether we like it or not, pag nagkakasakit tayo, lumalapit tayo sa mga government, sa mga malasakit, o sino pa yung mga PhilHealth na yan, nakakatulong yan sa atin. Pag tayo lumalapit sa kung saan, pag tayo nag-aaral, nakakuha tayo ng mga scholarship, marami mga tao sa ibabaw ng mundong ito na may mga authority na nai-enjoy naman talaga natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, merong higit sa lahat na may makapangyarihan sa umagang ito. At tinatawag ka niya at inaanyayahan ka. At hindi lamang siya may kapangyarihang magpagaling. Hindi lamang siya may kapangyarihang magbigay sa iyo ng kaliwan. He has the power to give, hallelujah, those things na tinitingnan mong imposibleng mangyari. But in God, nothing is impossible. So brothers and sisters, I would like to encourage you, lumapit kayo ngayon sa ating Panginoon. Dalhin mo sa kanyang paanan kung ano yung bagay na meron kang nais sa kanyang ilapit. Believe me, walang salita ang Diyos na hindi mangyayari sa buhay mo kung sasampalatayanan mo to sa umagang ito. Why? Dahil kung nagawa ni Kristong ibigay ang kanyang buhay, ano pa kaya yung hindi niya kayang ibigay sa iyo sa umagang ito? Ano kaya? Kung si Esther ay hindi naniwala, malamang walang nangyari sa kanya. Pero dahil naniwala si Esther, then alam natin ang history. Ang kahilingan ni Esther ay natupad. What about you right now? Sino sa inyo rito may malaking kahilingan sa Panginoon? Pero iniisip nyo, alam ko hindi ako karapat-dapat. Ha? Sino sa inyo rito, maraming hinihingi sa Panginoon, pero alam ko, I'm not worthy. Well, brothers and sisters, you are not really worthy. I am not really worthy. Pero held on to the scepter of God. Sino sa inyo ritong handang lumapit sa Panginoon, hipuin ang kanyang setro? Wala kang kailangang gawin. Hindi mo kailangang maglakad mula sa pinto na nakaluhod. Hindi mo kailangan mamao sa kakasighaw. Ang hinahanap lang ng Panginoon ay kung handa ka bang mag-response. Kasi ang favor ng Diyos ay nais niyang ipagkaloob sa isang kagaya ni Esther na nakikilala niya na hindi karapat-dapat ang kanyang pagpunta, pero sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Brothers and sisters, God is giving you a chance right now. Held on to that scepter. Hawakan mo yan. Gusto kong i-encourage ang bawat isa. It will not be a mercy kung may nakita siyang karapat-dapat sa iyo. Pero wala talaga siyang makikita sa atin. That is why, biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit ka nandito sa umagang ito. And I want you to know, brothers and sisters, lumalapit ka hindi sa Diyos ng pastor mo lang. Lumalapit ka hindi sa hari ng asawa mo lang. Hindi sa Panginoon ng iyong kapatid. Gusto kong ipaalala sa iyo, lumalapit ka sa Panginoon mo mismo. Bakit hindi mo yan i-grab ngayon? Bakit hindi mo sabihin, My Lord, My God, My King? Kung hindi malabis sa iyo, sabihin mo kung ano yung sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Then brothers and sisters, I tell you, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon kapag nakita niya ang isang anak niya totoong nagpapakumbaba sa umagang ito. I'm giving you some things pa. Maalala ko isang kwento. Alam niyo ba yung kwento ng isang true to life story na kwento ng isang sundalo na nahuli sa panahon ng Nazi? Meron silang tinatawag doon na lugar na kapag doon ka napunta, ay para mo na rin sila nabing hopeless. Nahuli yung dalawang sundalo at meron yan silang kulungan doon. At doon pa sila nalagay sa pinakapangit na lugar. Nalagay sila doon sa isang pinakapangit na lugar. At yung isa ay, Kristiyano sila actually, dalawa. At araw-araw ay dumadaan ang mga sundalo doon, pinapahirapan sila. Parang bunker yan eh.
Siyempre, isipin nyo ang isang kulungan na ando na ang CR. Do you get my point? Ando na, dikit-dikit kayo, walang maayos na higaan. Dahil prisoners of war kayo eh. So ang daming bunkers niyan, araw-araw dumadaan ang mga Nazi, pinapahirapan sila. Sa umpisa, okay pa sila, pero katagalan nagsisimula ng magtanong yung isang Kristiyano, meron ba talagang Diyos? Sabi ni Isa, huwag kang ganyan, mayroong Diyos. And then sinusulat nung isang Kristiyano yung isang talata na paborito niya. I forgot the verse, pero napakaganda nung talata. Katagalan, araw-araw pinapahirapan sila. Parating na yung mga Nazi, sasabihin na naman nung isa, andyan na naman yung mga Nazi. Sana mamatay na ako. Sana mamatay na tayong hirap ng buhay. Yung isa lagi sila sabi, huwag kang ganyan. Merong Panginoon. Eventually, yung lugar na yun, since doon na kumakain, doon na nagsisiar, nilangaw. Okay? Anong iniisip mo pag may langaw? Ang lalaki ng, sorry for my word, ang lalaki ng mga bangaw. Okay? So, ang daming bangaw, naiinis na sila. May mga sugat pa sila. Ang sabi na isa, meron ba talagang Diyos? Sabi na isa, huwag kang ganyan, may Diyos. Sabi ng iba, mahirap na ngayong kalagayan, pinapahirapan na nga tayo. Ito pong mga langaw na to, nakakairita, nakakainis, palay kagat sa sugat. So in short, talagang nainis lalo yung isang Kristiyano dahil sa pati yung langaw na pagdiskitahan niya. Pero habang lumilipas yung araw, nagtataka sila, yung mga sundalo, bihira nang dumaan sa kanila. Naririnig nila yung ibang mga prisoners of war pinapahirapan. Sila, hindi na dumadaan sa atin And then hanggang dumating yung panahon, bihira na, hanggang dumating yung panahon, hindi na talaga dumadaan. So nagtataka sila, bakit kaya hindi na dumadaan sa atin? Alam niyo ba kung anong dahilan? One day, narinig nila, kaya ayaw dumaan ng mga sundalo sa kanila dahil daw ang daming langaw. Imagine niyo, true to life story. Yung langaw na kinaiinisan nila ay naging way patuloy para hindi sila pahirapan ng mga sundalo. Come to think, brothers and sisters, kung kaya ng Panginoon gawin yan doon sa mga taong hindi na nga naniniwala sa Diyos yung isa Di ba? How much more pa kaya ang kayang gawin ng Panginoon sa atin sa umagang ito? Kung merong totoong hihingi ngayon sa umagang ito sa pananampalataya, ikaw na Esther, kaya yang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya gusto kong i-challenge kayo mga kapatid, walang kahilingan na hindi ibibigay ng Diyos kung tama ang katayuan mo, kung tama ang motibo mo ngayon, He can give anything, anuman ang iyong hihingin sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsitayo mga kapatid. Gusto kong sabihan sa inyo mga kapatid, you are the bride of Jesus Christ. Sino magtataas ng kamay at magsasabing, I know I am the bride of Jesus Christ? Ano yung kasuotan mo ngayon, mga kapatid? Hindi kaya ng Panginoon na ipataw ang judgment sa'yo because you are the bride of Jesus Christ. Tandaan mo yan. Itaas mo yung kamay mo, sabi mo, I know. Yes, marami akong pagkukulang. Yes, marami akong kainaan. Yes, may mga bagay akong hindi nagagawa na naayon sa Panginoon. Pero itaas mo ang kamay mo at ipaalala nawa sa iyo ng Panginoon sa umagang ito kung sino ka. Yan ay magsisilbing protection sa iyo. Whatever happens right now, ini-extend ng Diyos ang kanyang setro sa buhay mo. Sinong handang umabot sa setro ng ating Panginoon? Sinong handang magsabi, Lord, I know, marami ako nagagawang hindi maayos sa iyo. Pero sino sa inyong handang umabot sa setro ng ating Panginoon ngayon? Sinong handang magsabi, Lord, alam niyo ba, brothers and sisters, our God is like an sculptor. Sculptor, I mean. Alam niyo ba mga kapatid,
Ang mga sculptor, kapag bumibili ng marble yan, hindi yan sila bumibili ng isang marble na merong hugis na o anong hitsura. Kapag binibili nila yan, walang hitsura yan. Pero alam nyo ba kung bakit binili nila ang isang marble? Ang nakikita nila ay kung ano yung magiging kapag sinubukan na nilang lilukin ang marble. Ano ibig sabihin? Kung ikaw hindi manlililok, pag binili mo yung marble, kung pepresyohan mo, walang halaga sa iyo yan o maaaring mura lang yan. Pero kapag ang manlililok ang bibili dyan, priceless yan sa kanila. Bakit? Kasi ang nakikita nila, maaari ang nakikita mo ay bato, pero maaari ang nakikita nila isang napakagandang imahe. Now, ganyan ka ngayon mga kapatid. Ang nakikita ni Kristo sa iyo ay hindi yung makasalanan. Ang nakikita ni Kristo ay ikaw ay nobya niya. At kung ikaw ay nobya niya, mga kapatid, then you are, hallelujah, pwede ko sabihin, you possess ang kagaya ni Esther. You are the most beautiful bride of Jesus Christ. At kung ikaw yan, mga kapatid, ang favor ng Panginoon ay nasa iyo sa umagang ito. Sino sa inyo handang lumapit sa ating Panginoon? Hawakan mo ang dulo ng setro. Ilapit mo sa Kanya yung kahilingan mo. Habang tayo lumalapit sa Kanya, gusto kong awitin natin yung awit na nagsasabing, Wonderful, magnificent God. Sino sa inyo rito may mga kahilingan sa harapan ng ating Panginoon? Panghawakan mo yan. Hindi liko ang Diyos para hindi ibalik sa iyo ang kailangan mo. Huwag kang humingi lang ng kagalingan. Napakaliit na bagay lang yan sa harapan ng Panginoon. Huwag kang humingi ng trabaho. Napakaliit na bagay lang yan. Huwag kang humingi ng provision. Maliit na bagay lang yan sa Panginoon. Humingi ka ng something na alam mong hindi basta-basta may ibigay ng ibabaw ng mundong ito, pero kayang ibigay ni Kristo sa iyo sa umagang ito. Isipin mo yung mga bagay na imposible. Sabi ng Panginoon, what do you want? Kahit kalahati ng aking karyan ibibigay ko, higit pa riyan ang kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Huwag mong maliitin ang Kristo na yan. Hihingi ka lang ng kagalingan, napakasimple lang yan. Laging nagpapagaling sa iyo ang Panginoon. Hihingi ka ng mga pangailangan mo, provision, maraming beses na yan pinatulayan sa iyo ng Panginoon. Pero ang baguhin ang buhay mo, ang alisin ang kahinaan mo, ang magamit ang isang dating mahiyain, ang makatayo rito ay isang kakaibang pagkilos ng Diyos. Siya lang ang may kakayanang gumawa niyan. Bakit hindi mo hilingin ngayon ang kaligtasan ng iyong mahal sa buhay? Bakit hindi mo hilingin ngayon na baguhin ang iyong mahal sa buhay? Bakit hindi mo hilingin ngayon yung mga bagay na imposible sa tao pero posible sa ating Panginoon? Pero bago mo gawin yan, hipuin mo ang dulo ng setro ng ating Panginoon. Sino ang handang humawak sa tanghaling ito? Can you raise your hands, Lord? Let me touch it. Let me touch it. At your feet I bow. Nasaan ang mga Esther sa umagang ito? Nasaan ang mga Esther? Sino handang lumapit sa paanan ng Panginoon? Sino handang tumugon? Hallelujah! Ang favor ng Diyos ay nais siyang ibigay sa iyo. Ang golden scepter ay narito. Hallelujah! Sino ang handang umipo? Sino ang handang mag-response? Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! More time at your feet. At your feet. Nasaan ang mga Esther like?
do you want, my Esther? Anong nais mo, aking mahal? Anong nais mo, aking nobya? Jesus Christ is asking you right now. Handa ka bang magpakumbaba sa Kanya? Handa ka bang lumapit sa Kanyang presensya? Ano man ang iyong hinihingin? Walang imposible sa ating Panginoon. Hingin mo yung mga mabibigat na bagay. Hingin mo mga imposibleng bagay. And all that you are. Nasaan ang mga brothers? Mga brothers, wonderful. The golden scepter is rising right now. Himuin mo, kapatid. Hawakan mo. Huwag mong bitawan. Kasi ang favor ng Diyos ay ibinibigay niya sa iyo. Anong ibabalik mo? Gusto mo mag-response? Anong ibabalik mo? Hallelujah! What can you give? For everything. Make it personal. What can I give to you, O God? Talungin mo sarili mo. Can you say it one more time? What can I give? What can I give to you, oh God? Can you say it? Lord, I offer my life. I offer my life to you, oh God. For everything you have given. Sing it with me. Awitin mo na may mananampalataya. Awitin mo ang gloria ni Cristo. Awitin mo na kagaya ni Esther. For the last time, come on. We offer our lives to you, oh God. For everything you have given to us. Hallelujah. Praise God. Beautiful Redeemer. Iba-iba ang scepter ng Diyos. Touch the scepter. Hallelujah, hallelujah. Beautiful. Worthy of my highest praise. Wonderful. Wonderful. You are wonderful. Now listen. Wonderful. Hallelujah. Now listen, mga kapatid. Sino sa inyo rito ang nakakadama na merong isang bagay? Sino sa inyo nakakadama rito na ang Panginoon ay nangungusap sa inyo at nagsasabing, what do you want from me? Mahal kong Esther, ano ang nais mo? Here's the golden scepter right now. Ano ang nais mo, mahal kong Esther? Handa ka bang lumapit sa Kanya ngayon? Handa ka bang lumapit sa Kanyang paanan? Dalhin mo ang nararapat para sa Kanya.